Hello po mga ka-PTV, welcome back na naman po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung kailan mangyayari ang susunod na pandemya, anong petsa at kung saang bansa ito magsisimulang kakalat. Pag-uusapan natin ang sinabi ni Bill Gates at ang susunod na pandemya. Nag-anunsyo kasi si Bill Gates at ang World Health Organization tungkol sa petsa kung kailan na tama ang susunod na pandemya. Pero bago natin pag-usapan, ay alam nyo ba na bago pa kumalat ang COVID-19 ay meron palang isang event na inorganisa si Bill Gates na tinawag nilang Event 201? Isa itong paghanda sa pag-response ng mundo sakali magkaroon ng isang pandemya. At ang virus na kanilang isinampol ay ang corona. Ito ay ginawa nila ilang buwan bago pa idineklara na global pandemic ang COVID. Ang video nitong Event 201 na ito ay nasa YouTube pa, pero ito ay hindi na namin makita. Uulitin namin, ito ay nangyari bago ang pandemya. Kaya nakakatakot talaga kung paano nila ito nalaman. Alam niyo din ba na sabi ni Dr. Fauci kay dating Presidente Trump noong 2017 na magkakaroon ng isang pandemya sa kanyang pag-upo bilang Pangulo? Hindi niya sinabi na posibleng magkaroon, hindi rin niya sinabi na baka. Ang sabi niya, magkakaroon ng pandemya mismo sa kanyang pag-upo. Si Fauci ay isang director ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases simula 1984 hanggang 2022. Pati nga ang dating presidente na si Barack Obama ay gumawa ng isang exercise para sa pandemyang ito. Dati po iyon. Ngayon naman, kumapit tayong lahat. Alam niyo ba na ang foundation nila Bill and Melinda Gates kasama sina John Hopkins Center for Health Security at ang World Health Organization lang naman ay may ginawa na namang isang exercise para sa pagdating ng isang pandemya. At ito ay ginanap nila sa Belgium. Ang tawag sa exercise na ito ay catastrophic contagion. Ilalagay na lang po namin ang link sa video ng kanilang ginawa sa description sa baba po. Ang title ng video na ito ay Get Ready. Nagsimula ang video sa isang breaking news mula sa isang sikat na news center. Ang sabi ng balita ay may isang misteryosong sakit daw na kumakalat sa isang bansa. Ang pangalan ng sakit na ito ay Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025 o mas pinaikli na SARS 2025. Ito ang magiging pangalan ng darating na virus sa taong 2025. At ito ay magsisimula sa dalawang lugar na Nueva Esperanza at San Rafael sa bansang Brazil. Mayroon na daw 500 na kumpirmadong sakit sa kasalukuyan at kapag ito ay hindi makokontrol, napakalaki ng chance na ito ay magiging pandemya ulit. Ang sumunod na scene ay video ay ang pagpupulong ng mga matataas na posisyon kung ano ang problema at paano ito masusolusyonan. Ang huling scene ng video naman ay ang pagbabalita na mayroon ng 1 bilyong kaso sa buong mundo. 20 milyon na ang namamatay, kasama na dyan ang 15 billion na mga bata. Ang mga natirang buhay pa ay mayroon ng damage sa kanilang utak at paralisado na. Kaya daw nagiging paralisado ang mga nahahawaan ng sakit na ito dahil ang enterovirus ay kahalintulad ng isang sakit na polio. Ngayon kung ating iisipin, nakakagulat ang coincidence na bago lumabas ang COVID, coronavirus ang kanilang ipinangalan sa kanilang exercise na Event 201. At nangyari na nga kasi nagsimula ito noong 2020. Ngayon naman sa catastrophic contagion ay isang enterovirus na umaatake sa utak ng tao at nagiging paralisado ito. Magsisimula daw ito sa Brazil sa taong 2025. Pero amin lamang pong klaruhin na nakalagay sa video na ito ay isa itong fictional scenario lamang. Ang ibig sabihin ay ito ay katang-isip at walang factual na basehan.
Pero kung ating iisipin ay paano nila alam kung anong klaseng mga sakit ang kakalat? At ito pa, parang ginawa na nilang business ang pandemya, lalong-lalong la ang mga bilyonaryo sa mundo. Kasi kung sakali lang naman po magkaroon ulit ng pandemya, mayroon na silang bakunang ginawa in advance at walang choice ang gobyerno kundi bilhin ito para sa kapakanan ng kanilang mga tao. Ang ending nito ay mas lalong yumayaman ang mga makapangyarihang individual. Noong 2007 ay mayroon na palang isang plano ang gobyerno ng Amerika tungkol sa pagpigil sa mga taong lumalabas sa pamamagitan ng isang lockdown. Nakasulat din dito ang pagpapatupad ng work from home setup para mapigilan ang pagkalat ng sakit at para matulungan ang kapasidad ng ospital na tumanggap ng mga pasyente bago makarating ang bakuna na susugpo sa sakit na ito. Nakakatakot ito kung sakaling mangyari. Hindi na lang mga adult ang matatamaan nito. Malaking porsyento na ng populasyon ang mga bata ang pupuntiryahin ng sakit na ito. Hindi po ba may isang prediction si Jay Costura tungkol sa isang panibagong sakit na aatake sa utak ng mga tao? Ito na kaya iyon. Meron din isang vision si Mamo tungkol sa lagim na mangyayari sa mga kabataan. Diyos ko po, huwag naman po sana. Magdasal na lamang po tayo at manalangin. Kung ano man yun ay wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Magdasal lamang po tayo kada araw para iadya niya tayo sa lahat ng kapahamakan at dilubyo at mga pandemya. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-PTV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.